Okay, ang bilis ng panahon mga ka-riders, Marso na. Kaya ngayon ay Fire Prevention Month. Pero nagtataka ako, di ba dapat mainit na, malinsangan na dapat. Pero ang lamig pa rin eh. Kaya nagugulan ako sa panahon natin, talagang climate change na, nagpalit-palit na. Kaya nakakatakot ang panahon natin ngayon. Malamang sobrang init ang mararanasan natin itong dating ng April, May siguro. Tapos mas nakakatakot yung bagyo naman pagpasok ng June, July, August. Ayan, panahon ng bagyuhan. Anyway, pabayaan na natin yung weather na yan. At panahon lang talaga yan eh. Andito po tayo ngayon sa Los Baños. Okay, itong Los Baños eh, maaalala nyo po, hindi sa Bukupay, kundi sa traffic po. Dito talagang matindi traffic dito eh. Kaya meron namang ginagawang paraan. Alam ko merong kalsadang gagawin dito na parang bypass road. Malamang sa lawa na po ilalagay yon. Maglalagay po doon ng viaduct na parang tulay na kalsada. Kaya lang plano pa lang ho yun eh. Baka senior citizen na tayo eh, hindi pa naumpisahan. Pero sana naman magawa para makaluwag na ng traffic sa Calamba, Los Baños. Okay, ito na pala tayo sa ating target area. Andito po ngayon tayo sa Motorstar Los Baños branch. Sige, tatabi lang tayo at baka tayo ay masabitan. Iayos lang natin ang parada at ito meron namang espasyo pa. Okay, tara. Let's go. 3, 2, 1, go. Okay, dumayo na tayo dito sa Los Baños kasi sa amin po sa Santa Cruz. Ang tagal po dumating ng Motorstar Easy Ride 150Q. Kaya nung nagtanong nga po tayo doon sa Motorstar Santa Cruz, dito tayo tinuro. Meron nga po dito sa Los Baños. Ayan po, naka-display yung kanilang FI na Motorstar Easy Ride 150Q. Okay, ang naka-display po dito ay kulay white. Ang available lang po sa kanila puro glossy. Ito nga po, glossy white. Meron din silang glossy red, glossy black, saka glossy blue. Then katabi nyo po itong si Easy Ride 150L. Ito po, carb type 2 to ha. Wala po yung yung Easy Ride na 150Q nila na carb. I-compare sana natin. Kaya lang ito lang po ang available. So dito po tayo mag-start na sa bagong unit ng ating Motorstar. Okay, bago tayo magpatuloy, alamin muna natin kung ano bang mas okay dito sa dalawa. Ito bang carb type o itong FI na. Para mas maganda, ang konsultahin natin yung marunong talaga sa ganitong carb at FI na fuel system. Kaya pasok, tukayong June. Ala, tulog ka ng tulog. Nakakaya sa mga viewers natin. Uy, gising! Dadasal ako, hindi ako natutulog. Okay, magtatanong lang kami mga viewers sa ating mga ka-rider kung ano nga bang pagkakaiba ng FI at ng carb type na motorsiklo. Simple lang ang sagot dyan. Bali magkaiba sila ng spelling. Hoy, umayos ka, nakadukan kita. Hindi ka naman mabiro. Okay, hindi ko rin kaya paliwanag. Puntahan natin yung yung kaibigan ko mekaniko dun sa loob. Okay, nandito po yung masipag nating mekaniko, si Lance. Ito sa Santa Cruz, Laguna. Pre, saan kaway naman dyan? Okay, siya po yung magpapaliwanag sa atin kung ano nga bang mas okay sa dalawa, carb o FI. Kaya ito, tama-tama naman, mapacheck ko yung aking yung aking FI din, parang may problema eh. Kaya ito, kahit sa simpleng lang po paliwanag para madali po natin maintindihan lahat. Ito, tutulungan po tayo ni Sir Lance. Ito yung injector. Ngayon, ito, sobrang tipid talaga niyan. Kasi kung lumabas lang ng gasolina niyan, para ka lang nagtuturok eh. Inconforme dito sa carb. So parang butas ng karayom. Oo. Kaya tipid sa yung siret ng gasolina dito sa carburetor. Dito naman malakas. Oo. Ang kinaganda pati sa FI, hindi na siya kailangan itono. Talagang nakaset na siya.
nakaset na siya sa hangin, nakaset na siya sa gasolina. Talagang kailangan mo lang i-maintain na maganda para walang maging aberya pagdating sa FI. So kung ikukumpara mo talaga sa carb, talagang the best ang FI. Throttle body, kailangan yan nililinis. Kasi pagka yan nagkadumi ng sobra, mapapansin natin pag binuksan yan, magkakaroon siya ng parang mga uling-uling na maiitim. So yun lang talaga sa maintenance. Dapat talaga tayo, mahigpit tayo sa maintenance ng FI. Oo. Para hindi tayo magkaroon ng aberya. Okay, yun lang po. Maraming salamat, Teacher Lan. Okay, back to you. Bukayo. Okay, pasensya na mga ka-riders. Last month pa po na-release ito kang FI ng Motorstar Easy Ride 150Q. So ito, ikutan natin. Okay, yun ang napansin ko. Yung kanyang mga decals na bago na. Naging premium ang itsura. Ito, medyo malinis ang kanyang pagkakagawa at maganda ang mga pwesto. So ito po, yung kanyang pinaka brand name nandito sa kanyang tagiliran. Dito sa kanyang tapalodo meron ng sport na decals din na sticker ito. Then ito meron pa rin po siyang pangalan dito sa kanyang tagiliran. Then maganda na rin po ang naging pwesto ng kanyang emblem dito po sa likuran. Ayan, naka-emboss na po siya na chrome. Kaya very elegant ang forma nitong Easy Ride 150 Fi. Okay pa yung kapatid lang po mga ka-riders. Sundan po natin itong kanyang pinaka-model name, itong Easy Ride. Kumbaga, chill ride lang tayo. Priority pa rin po natin yung safetyness natin. Lalo na kaangkas po natin ang ating mga pamilya. Although 150cc po siya, ay hindi po rin po siya design para ipang-karera. And reminders po, 2 valve lang po si Easy Ride 150Q at air-cooled lang po ang kanyang cooling system. Okay, simple lang pero attractive yung kanyang combination ng glossy white at glossy black. Then sa kanya namang footboard, pwede tayong mag-upgrade, pwede tayong gumamit ng fiber or steel foot pad na magpapaangas lalo sa kanyang looks. Okay, usapang upgrade. Ito yung kanyang pinaka windshield, pwede rin po nating i-upgrade. Sukat din po dito ang windshield ng NMAX. Okay, ito pa po ang nadagdag, itong kanyang pinaka-emblem dito sa harapan. Wala po ito dun sa carb type na 150Q eh. Ito, itong pinaka-logo niya na may eagle po dito sa harap. Okay, naalala ko tuloy si Katropaps. Shout out Katropaps. Pag gusto niyo po mag-upgrade, tignan niyo lang po yung kanyang 150 na Easy Ride. Okay, nag-stand out po sa akin itong Motorstar na 150Q kasi nakita ko nga po ang mura po ng kanyang presyo. So mas ano po ito, mas masa ang price niya. Ito, meron ka ng FI 150 na Maxi Scoot nasa halagang 75,000 pesos lang. So ayun po, pag kukunin nyo sa installment, malaki po ang hinihingin down payment dito sa Los Baños. Ito po nasa 24,300. Then sa 6 months po 9,150, sa isang taon po 4,775 at sa 18 months po ay 3,317. So tatanungin natin mamaya kung meron pa sila mas mahaba pang term para dito sa Easy Ride. Ayun lang po, walang battery po naka-installed kaya hindi natin makikita yung function ng kanyang mga headlight. So ito naman, halos kapareho naman po nung sa design nung naunang version. So ito nga po, all LED ang kanyang mga ilaw. Ito po yung kanyang DRL. Sayang ang ganda ng mga ilaw nito lalo na pag tayo magpa-passing light. Tapos high beam, low beam, ayan o. Ang liwanag po niyan. Okay, dito po ako na-amaze sa kanyang instrument panel. Bali, full digital panel na po ito. Sayang lang po walang battery kasi yung mga kulay na ginamit po dito sa kanyang backlight kasi inverted nga po siya. So, kitang-kita po natin yung mga details na kinakailangan natin sa motorsiklo. Okay, para sa akin, mas maganda pa rin po ang mechanical key ang gamit kaysa sa baterya na remote control kasi once na nagka-problema po ang ating remote sa battery, hassle yan sa biyahe. Magbubukas ka pa o mas worse kung wala kang dalang battery, di ba? Maghahanap ka pa ng mga mabibilhan. So dito po, malinis. Dalawang button lang po makikita nyo, itong button ng fuel at saka button ng seat. Okay, i-assist po tayo ni Manager Jesse. Bali, ito yung susi po, nakakabit pa dito sa grip niya eh. Okay, yan. Unahin na natin siguro yung kanyang yung kanyang upuan para makita natin yung U-box. O, bukas na. O, bukas na pala.
Okay, ito mga ka-riders, hindi po rin po kasya ang full face helmet at kahit half face helmet. Okay, ito sample, ito po ha. Ito yung kanilang giveaway na helmet po eh. Ito po, maliit lang size po na ano to, na full face, pero hindi pa rin po siya pwedeng, ayan na, hindi po siya maglababa. Kaya siguro po yung mga half face helmet lang ang pwede rito, kasi ito nga po medyo hindi po nakakorte itong kanyang upuan para sa helmet. Kaya yan po, kahit maliit na size na full face po, kahit half face po, hindi po to ano, hindi siya maglalak. So kahit ganoon naman po, okay lang yan kasi marami pa rin po tayong mailalagay. So ang solusyon, maglagay na lang po tayo ng bracket sa top box para sa ating mga helmet, at magiging mas gwapo pa ang ating Easy Ride. Okay, sa pagbubukas po ng fuel tank, bali kailangan nakatapat po itong susi sa seat. Ano sir? Ayan, bali seat and fuel. So pagbubuksan natin, nakatapat na po yan. Pagbubuksan natin ng fuel, ayun po, ayan. Bali meron pong ano to ha, 6.6 liters na fuel tank capacity. Then sa kanyang fuel consumption, ngayong FI na po siya, siyempre medyo titipid dito sa gasolina. Kung dati po, ma-average po ito ng mga 38 kilometers per 1 liter dun po sa carb. So ito po, pwede po itong pumalo ng hanggang 40 to 45 kilometers per 1 liter ang kanyang fuel consumption. Okay, usapang top speed naman po, umaabot po ng 100 kilometers per hour ang kanya naman pong maximum speed. So hindi natin pwedeng i-compare po dun sa mga Maxxis Scoot na mga branded na naka 4 valve. Tayo po, alalahanin nyo, ay 2 valve lang. So tama na po sa atin yung ganung speed, at hindi naman natin talaga siya magagamit sa ating public roads. So yung maka 80 tayo ay ayos na po yun. Then ang nagustuhan ko sa Easy Ride 150Q ay yung kanyang gulong. Pareho po ng size ng kanyang gulong. Dito sa harap po ay meron po sukat na 130 by 60 by 13 ang kanya namang kung kabuoang sukat. So tubeless na po ang gulong na to. Then telescopic fork po ang kanyang front suspension. And then single disc po dito sa kanyang front brake. Then ito po, hindi po to ABS ha, speed sensor po itong nakasama niya dito sa kanyang disc. Okay, ito ang gulong po sa likod, pareho nga po ng sukat. Pero ito, mas maganda, suggestion ko lang, pwede nating medyo palakihin to. Total, may space pa naman po dito, hindi na siya kakapit, hindi siya didikit sa ating pinaka rear suspension. Siguro hanggang 140 by 70 by 13 pwede pa po dito. Okay, ito po ang kanyang rear suspension na dual shock absorber. At ito po ang unique sa kanya, nandito po sa left side ang kanyang rear brake. Ito, naka-disc na rin po siya. Sa kanyang muffler, fully protected po tayo sa heat guard. Hindi tayo mapapaso dahil mahaba po ang kanyang heat guard hanggang dito po sa kanyang elbow. Natatakpan po. So ito po, nakatulong din yung pinaka air cooler na fan cover. Ito po para matakpan itong elbow kasi pwede rin po tayo mapaso dyan eh. Kaya ayan, no problem tayo sa paso-paso. Okay, yun lang po, walang kill switch yung kanyang side stand. So yun na lang ang iingatan natin na pag tayo tumakbo, check na lagi natin kung nakababa pa ang ating side stand. Then ang kagandahan naman sa kanya, meron pa rin siyang kickstarter in case na mag-low battery natin, hindi tayo magmumroblema na hindi tayo makakaalis. So ito, nandiyan pa rin ang kanyang kickstart. Okay, sa kanyang mga pocket, design pa rin dun sa carb type. Bali ito, malalim siya, wala pa rin pong takip yung pasok ang ating buong kamay. Maluwag naman siya ito. Pwede ang mineral water, kahit siguro 4 hanggang 3 cellphone pwede rito. Then yung kanyang charging port, ito po, dalawa na po ang saksakan. So pag tayo nalobat, pwedeng 2 cellphone po ang i-charge natin dito. Hindi na siya converted na siya sa USB, hindi na tayo kailangan bumili ng converter. Okay, check natin itong kabila. Ayun, ito pagbubukas, iaangat po itong ibabaw, saka siya bababa. Ayan. So yun, the same pa rin dun sa carb type po. Ayan, malalim din siya. Pasok ang ating buong kamay kahit meron tayong gloves, pasok pa rin. Okay, bali mataas po ang kanyang seat height, nasa 760 mm. So tayo po ay 5'8".
Yan, sinakyan natin. Natin sa side stand. Ayan, medyo ano po. Pero flat footed rin naman po tayo. Hindi tayo nakatiyad. Kaya okay lang po sa height natin. Pero dun po sa medyo maliit, ay medyo babawasan po natin ang silya para bumaba po. Ano? So ito po ang isa sa nagustuhan ko po sa Easy Ride. Itong kanyang mga switches and button. Meron na po itong ilaw. Hindi lang po natin makita rito kasi wala pa nga pong battery naka-installed at hindi po pwedeng i-activate pag hindi po kukunin Kaya ito, maganda pag sa gabi, kitang-kita natin yung mga switches natin, di ba? Dito, yung palibot niya, mayroong yung ilaw. Kaya, lalo na sa mga mangiinom, kitang-kita para hindi tayo malilito kung ano bang mga switches ang ating gagamitin. So dito po, yung kanyang high beam, low beam, then yung kanyang left and right turn, then sa gitna po yung switch off po. Din po huwag natin kalilimutan yung kanyang signal light. Pagkatapos natin mag left turn, patayin na natin para pag tayo biglang kakanan, pag nakalimot tayo ng naka-signal light tayo ng left, tapos mag-right tayo, ay disgrasya po abutin natin. Then yung kanyang horn, ito po sa baba. Then dito po sa taas, sa kanan, nandito po ang kanyang kill switch. Ito po. Then kanyang switch po ng headlight, ng DRL at saka switch off. So ito pwede tayong magpatakbo sa umaga nang nakapatay po ang headlight. Then ito po yung kanyang push button sa ilalim. Then sa turning radius, ito po. Malayo po sa ating hita at sa tuhod, hindi to tayo aabutin. Ito sa kapila. Then ang riding position natin, komportable naman, hindi tayo nakasubsob. Then ang angas din ng kanyang design dito sa kanyang manibela. Malinis siya, tapos naka-carbon finish pa dito sa gitna. Then ito po kulay white na fairings. Ito yung kanyang pinaka-logo sa gitna po. Ayan. Sir, in case po napupuan ng installment dito sa Motorstar Los Baños, ano pong requirements? Ito ang basic requirements natin. Kailangan namin ng 2 valid ID. Saka kasama yung dapat yung lisensya sa isa lang sa valid ID. Okay. Then requirements namin yung bill, kahit anong bill, basta Electric bill, water bill, okay water lang. bill, basta, Ilan sir, ilan? Dalawa o isa lang? Isa lang naman Okay. water na bill ang kailangan namin. Yung payslip kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw naman ay businessman, kailangan namin ng business permit. Okay. Tapos yung barangay clearance and cedula. So yun ang basic namin na requirements. Okay sir, bukod po dito sa inyong previous, ano pa po ang kasamang giveaways or previous nyo sa Motorstar? Ayun, kasama natin, bukod dito sa mga libre natin na accessories na to, kasama na doon sa ating mga free yung 1 year registration. So, sa registration natin, kasama na din yung insurance. Okay. So, yan yung ano natin. Pagdating doon sa mga previous, talagang binibigyan natin yung insurance sa kanila para
if in case na mayroong aksidente, so, meron silang pagkukunan. Okay. Sa mga naghahanap po ng FI dito sa Los Baños, mayroon na po kaming available dito. Pag gusto nyo pong tingnan sa Facebook, may Facebook page din po kasi kami, Ayun, sarili namin Facebook page. So visit lang po kayo doon sa Facebook page namin at makikita po lang yung aming mga unit doon, yung mga model. So ayan po, dito sa Los Baños, baka po pwede kayong pumunta. Tapat lang po ng Chokes to Go, malapit na malapit po sa stoplight ng Los Baños. Okay. So ayan po, visit lang po kayo dito sa amin at yun naman pong, madali lang po ang aming pag-release, one day process lang po talaga yan. Ayos. Yes. Okay, nandito po ang staff ng Los Baños Motor Star. Ma'am, first name po? Jasmine po. O baka may babatiin po kayo, ma. Shoutout, shoutout. Mga gusto ko po ng motor sa Los Baños na lang po kayo pupunta. Okay. Okay, sir. Yenli po. Okay, anong... Baka may babatiin? Wala na. Ma'am, first name po? Ano po? Ann, ma'am? Okay, ma'am. Mukhang busy-busy kayo, ha? Sige, ma'am. Salamat po sa inyong lahat, ha? Salamat po.